Bakit may umaataking isa? Naku, magkaka-penalty! Teka lang, yari. Penalty ang Epching dito. Bakit umatak si Frost? Hindi dapat umatak si Frosty dahil ang first attacker dito ay Boom Academy. So ang laban natin ngayong gabi ay Shifters Cup, lower bracket 7. So ang magkalaban dito ay Fching number 1 versus Boom Academy. So ang players dito ng Fching number 1 ay si Frosty, si Nian, si Shian, si Shia FC, si Mok FC. And sa Boom Academy naman si Soup Meow, si Kinara, si Tropa 1, si Izu, and si Seven. Grabe, bakbaka na matindi tong... Grabe. Excited na ako dito sa laban na to. Parehas, sobrang lakas nitong teams na to. Parehas nasa top tier teams to. Itong magkalaban ngayong gabi. So, isa sa kanila ang magpapaalam na dito sa Shifters Cup mamaya. So, ang mananalo dito, guys, ngayong gabi ay makakalaban ng Psycho Esport next round. Para sa mga hindi nakakaalam. So, ito yung tournament na merong 4,665 USD prize pool. Okay. First attacker dito ay si Frosty FC. Teka lang. Siya ba yung nandito? Ito si Frosty, sorry. Ito. Okay, good luck. Si Frosty FC ang first attacker dito ng Fching number 1. At meron siya ditong Mass Throwers and Mass Totem Spells. Good luck. Defender dito si Soup Meow. Mukhang Queen and Warden Walk to. Queen and Warden Walk with Thrower Smash. Sir! Bakit may umaataking isa? Naku, magkaka-penalty! Mali si Teka lang, yari. Penalty ang Epching dito. Bakit umatak si Frost? Hindi dapat umatak si Frosty dahil ang first attacker dito ay Boom Academy. Naku, magkakaroon sila ng violation. Sir, Frosty, bakit ka umatak? Team B kayo, sir. Naku, namatay pa yung... Hala ka. Hindi, akala ko namatay. Na-recall out niya pala. Kaya lang. Sir, ang lala. Ano yan? Sige na, umpisa na natin yung kay Frosty. Tapusin natin and then panoorin natin yung first attacker ng Boom Academy after nito. Nagsabay sila. Hindi alam ni Frosty na Team A, na Team B kayo. Nako, yari ka sa kapitan mo. Defender dapat sila eh. Tama yung Boom Academy. Sila ang first attacker. Minus points ka na agad. Nako, minus star agad dito ang Fching number 1. Actually, rooting ako para sa Fching number 1. Kaya lang, sige, tignan natin ha. Okay, nagpop na siya dito ng King's ability, naka-Earthquake Boots and Spiky Ball. Meron na lang siya ditong Rocket Spear kay RC. Okay, nag-invest siya ng free spell dito sa may multi-IT. Marami pa siyang totem spells dito. Meron pa siyang isang skeleton spell. Okay, si RC, dinrop niya na sa may left side. Tegi na dito yung kanyang Warden. Hindi, sorry, yung King. Yung Queen ba, nasaan? Mukhang tegi na rin ata yung kanyang Archer Queen. Okay, nagpop siya dito ng Rocket Spear kay RC. Matatapos ba? Okay, nice. Totem spell pang distract. Dahil dyan matatapos yung Rocket Spear ng RC. Kailangan niya pa na isang totem spell dyan. Hindi. Okay, nice. Yung Queen niya dito na tegi na. Kaya lang si Warden and Throwers dito nasa may bandang gitna. Masakit. Nako, masakit yung back-end defenses ng base dito ni Soup Meow. May double rage spell compartment. Mukhang kakapusin dito si Frosty FC. Masakit yung back-end defenses ng base ni Soup Meow. Double rage pa yan, no? May mga defending heroes pa. Aray ko. So parang pwedeng i-consider na piso tong attack ni Frosty. Sayang. Kung naka 3 star siya dito, tapos may minus 1 sila, medyo okay pa eh. Kasi parang i-consider natin as 2 star yung attack niya. Kaya lang pag ganitong 2 star, tapos may minus 1, ang sakit niyan. Parang piso yung start nyo. Anyways, tignan natin. Hindi pa naman, kakampisa pa lang naman ang laban. Marami pang pwede mangyari. Pwede sila makapagpaulan ng 3 star dito sa mga next attackers. And malay nyo, makadepensa sila against Boom Academy. So may pag-asa pa rin sila manalo. Tignan natin. Kahit na meron silang violation dito. Nice try lang para kay Frosty FC. Kaya lang, ang baba rin na nakuha niyang percentage dito. Sir, what happened? Ayun. Hindi niya pa rin ata alam na hindi siya dapat umatak. Okay, kinapos din dito si Soup Meow. Panoorin natin yung attack na ginawa ni Soup Meow. Okay, meron siya ditong dalang... Uy, nag-start siya dito. Aba, Blizzard?
Wow! Blizzard! Blizzard throwers? Ngayon ko na lang ulit nakitang may gumamit ng Blizzard, ha? Aray ko. Tinamaan ng bomb hive, napatay agad yung super wizard niya. Pero nakuha naman niya yung town hall. Okay. After ng town hall, nategi na yung mga super wizard, tinamaan ng bomb hive. Ano nangyari sa kanila? Hindi sila nagkasundo or hindi sila, nako, take kayo dyan, sir. So meron siya ditong throwers pababa, paikot sa base yung attack dito ni Soup Meow. Si Warden ay naka Life Gem and Rage Gem. Si King ay naka Stick Horse, Giant Gauntlet, and Angry Jelly. Si RC naka Rocket Spear, Electro Boots. Okay, Life Gem and Rage Gem kay Warden. Si Queen dito nategi na agad. Nag-activate na rin pala siya ng ability kanina. And then si King and RC magkasama sa may upper part. King and RC charge sa may taas. Uy, Warden! Tinan niyo yung Warden, guys! Warden! Ang lala ng Warden! Kahit kailan ka, sir. Umaabante mag-isa. Ayan o, abot ka na ng monolith dyan, sir. Monolith, banata mo na, nahiya ka pa. Ayun, nagtago. Nahiya ka pa. Warden. So, kinapo siya dito. Meron na lang siyang isang free spell eh. Masakit yung back-end defenses ni Sian. Meron pang rage spell compartment dito eh. Nategi na rin yung kanyang RC doon. And then throwers na lang inatira dito with Warden. So, ayun. Nice try lang. Para kay Soup Meow. Baka swag lang ni Frosty yan. Mukhang DC na lang pala pag-asa nila. Delikado sila. Delikado ang Epching number 1 dito. Ano yan? Sir, importante pa naman tong match na to. Lower bracket 7 to. Ang matatalo dito ay malalaglag na sa tournament. Matik, yung mananalo dito may secured na premyo na, guys eh. Yung mananalo dito, may secure na magkano yun? Yung prize pool ng Shifters Cup. May siguradong premyo na. Tatlo yung winners eh. Yung champion, first place ata sa second placer. Ayan oh. Meron ko ng siguradong $666. Magkano yan? 666 USD. Yung mananalo dito, garantisadong meron ng 666 USD. Okay, eto na. Good luck. Ayun, buti na lang. Si Izu. Next attacker dito ng Boom Academy ay si Izu. At meron siya ditong Mass Electro Dragons with Mass Totem Spells. Tama ba siya yung umatak, no? Okay siya nga. So, isa lang yung cameraman ng Boom Academy dito. Nag-start siya dito ng Flame Flinger and Yeti sa may 12 o'clock. Okay, nice. Ang dami ng Yeti mates, ha? Nako, bakit ang aga? Eto, tande, tama lang yung attack ni Izu. Kanina si Frosty yung nagkamali. Hindi dapat siya umatak dahil defender sila eh. Ang ganda ng 2 minions dito, makakapag-clear ng mga extra buildings. Okay, 3 Electro Dragon sa may right side and then isang Electro Dragon sa may 6 o'clock. And then the rest ay dito sa may bandang 4 o'clock. Okay, Skeleton Spell pang distract sa may Bomb Hive siguro to. And then Tornado Trap activated. Si MP dito ay naka Meteor Staff and Dark Orb. Si Warden ay naka Healing Tomb and Eternal Tomb. Okay, maganda pa rin yung value ng Flame Flinger sa taas ha. Meron pa siya ditong 4 na pirasong Electro Dragon. May isang E-Drag sa taas kaya lang matetegi na. Kaya lang yung MP niya dito humiwalay. Okay, maganda yung pagkaka-Dark Orb niya dito sa may bandang gitna. Kaya lang si Warden and Electro Dragons nandito sa may bandang kaliwa. So nag-activate na dito yung Phoenix kay MP. Multiple Headhunters and Furnace yung laman ng CC. Nako, yung Warden, sir. Okay, free spell, nice, free spell. Kaya lang si Warden dito mukhang... Nako, delikado si Izu dito, yung Town Hall, sir! Sir? Yung Town Hall! Hala ka! Pag napiso dito si Izu,
May tsansa pa rin ng F-Ching dito pag napiso si Izu. Kahit na may violation ng F-Ching dito, kung makakapiso dito si Izu, nako delikado sir. Okay, beautiful earthquake boot spiky ball. Magkakaroon naman ng access dito yung queen sa may tunnel part. Kaya lang, bababa pa to dito sa may fire speed. Ay, nakuha! Muntikan na. Muntikan na. Actually, akala ko ubusin ng Guardian yung SM niya. Meron pa siyang mga totem spell doon na ginamit para siguradong maabot yung Town Hall part gamit yung Super Minion. Nice recovery from Izu. Muntikan ka na, sir. Muntikan. Nakakakaba ka naman, sir. Nice try lang para kay Izu. Ito na, si Lanceta. Ay, si Moxia pala. Okay, good luck. Kita nyo naman, malupit to. Guys, di ba? Kita nyo naman banatan neto ni Mok FC. Natatandaan nyo? Kita mo to, 3-star ko to. Tignan natin. Okay, Super Bowlers ang dala dito ni Mok FC. Okay, meron siya ditong Angry Jelly kay Warden with Eternal Tomb and Rage Gem. And then si RC dito ay naka-Rocket Spear, Electro Boots. Okay, good luck. So mag-i-start siya dito ng Warden Walk. Kita mo to, automatic 3-star, diba? Ay, ito na yan. Yung huling panood natin dito. Kailan ba natin pinanood to? Kahapon ba? Or basta 3-star. Puro 3-star ang attack nito ni paring Mok FC. Mataas ang hit rate niya ngayon. Tignan natin kung magiging successful ang banat niya dito using Super Bowler Smash. Safe naman si Warden dito. Safe yung kanyang Warden Walk. Meron siyang dalawang druids dito. Okay, tapos na yung duration ng Angry Jelly. So baka ipupul niya na si Warden dito. Baka sa kaliwa. Kaliwa siguro to papuntang. Hindi! Sa kanan, ang daan dito sa gitna. Sa gitna ang pinakadaan dito ni Mok FC. Okay, ito na, kanyang mga Super Bowlers. Uy, ang ganda ng pagkaka-frozen ng Ice Golem doon. And then si King, dinrap niya na agad sa may bandang taas. Naka-Snake Bracelet and Spiky Ball. And kasama si RC doon para mag-cut or mag-counter funnel. Lava Hound and mukhang Furnace yung laman ng CC dito. Okay, ganda ulit ng pagkaka-frozen doon ng Ice Golem. Ang dami niya palang Ice Golem dito. 3 piraso ata yung dala niya. Okay, Tornado Trap activated sa may bandang right side. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Teka lang, parang ang early nung Eternal Tomb. Medyo hindi ko gusto yung Eternal Tomb na yun kasi hindi naman nakaka-receive ng damages yung kanyang Super Bowler sa part na yun. Pero sige, tignan natin. Huwag natin pangunahan si Mok FC. Okay, yung King and RC niya dito sa may bandang taas. Nategi na ata si RC. Hindi, buhay pa. Nasaan yung RC niya? Guys, nasaan yung RC? Ah, nasa gitna pala. Namatay dito yung Warden niya. Nawalan siya ng Rage Aura dito. Si RC pala ay nasa gitna. Nag-Rocket Spear na. And then si King dito ay mukhang matitegi na rin. Naubos yung lahat ng troops. Sabi ko ni, sir. Na-force yung Warden. Ah, hindi ko nakita yung HP ng Warden. Na-force yung ability yung Eternal Tomb. Kaya pala. Aray ko, sayang. Nice try lang para kay Mok FC. Ayun, pinapakita niya. Sabi niya, kita nyo to, sablay ko to. De, joke lang. Nice try lang, sir. Nice try lang. Sayang, ang aga. Nagulat ako. Ang aga nung Eternal Tomb. Na-force ba yung Warden niya? Silipin nga natin mabilis, guys. Mabilis lang. Makakuha pa siya dito ng 69. Oy, lucky number! 69! Swerte yan! Swerte na. Tigil mo na. Itigil mo na. Mamalasing ka niyan, sir. Ayun, no. 69. Lucky number. Nice try lang para kay Mok FC. Okay lang yan, sir. Enti lang, enti lang. Isang mabilis lang. Isang mabilis na ratsyada lang, sir. Baka tinamaan ng Bomb Hive. Or wala namang Furnace eh. Ay, wala namang multiple Headhunters dun eh. Kasi Lava Hound din Furnace yung laman ng CC. Aray ko! Super Wizard Tower! Super Wizard Tower! Sheesh, hindi niya nakita. Ang dami niya pa naman totem spell. Nice try lang. Tinatamaan yung kanyang Grand Warden. Sayang, NT. Okay, next attacker dito ay si Tropa. Hanapin natin yung camera niya. Pero mukhang siya yan. Ito. Yan na yan. Siya na yan. Okay, good luck. Meron siya ditong Super Bowler Smash din. Ang dala dito. Ang next attacker ng Boom Academy. Okay, mag-start siya dito ng Flame Flinger sa may left side. Uy, multiple balloons dito sa may part na to.
Gusto niyang kunin yung Wizard Tower kaya lang hindi niya makuha, sir. Okay yun, successful. Kaya lang nagamit niya lahat ng Coco Balloons niya doon, ha. Na-invest niya lahat ng balloons niya para lang mapwersa yung kanyang queen pumunta dito sa may Revenge Tower area. Queen and Warden Walk pala to, okay. Queen and Warden Walk with Super Bowlers. Okay, gumamit siya dito ng Invis spell para siguradong pumunta dito yung queen sa may... Gusto niya talagang kunin yung Revenge Tower, guys. Yung queen dito mag-a-activate yung ability, sir! Wala na siyang Invi, naku! Okay, nakakasustain pa! Nakakasustain pa yung queen! Wala na, bumigay na yung ability. Wala siyang free... okay, wala siyang free spell and totems. Hindi, ayaw niyang gamitin yung... Gumamit pala siya ng 2 totem spell, kaya lang hindi enough para ma-preserve yung ability ng queen. Okay. Lava Hound and Furnace yung laman dito ng CC, ni Mock FC. Maganda yung value ng Flame Flinger dito sa may left side. Okay, eto na yung kanyang super bowlers dito. Si Warden ay naka-Rage Gem and Eternal Tomb. Si Queen wala ng ability, si King naka-Snake Bracelet and Spiky Ball, si RC ay naka-Rocket Spear and Electro Boots. Okay. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Full HP yung Warden dito, Mukhang gusto niya lang talagang kompleto yung super bowlers niya dito pagdating sa gitna. Okay, meron pa siya ditong 2 rage spell. Kaya lang makapal pa yung base dito ni Mock FC, Okay, gumamit siya ng rage. Nako, namatay lahat ng super bowlers dito ni Tropa. Aray ko, ano nangyari dun? Naglaho lahat kasi yung healers dito ay nakafocus kay Archer Queen. Walang nag-heal dun sa super bowlers. Nategi lahat. So, heroes na lang yung natitira dito para kay Tropa, pero meron pa siyang super minions. Galing sa kanyang Flame Flinger sa may left side. May super bowler pa palang natitirang isa. Ito, totoo. Kaya lang nasa labas. Okay, last rage spell ginamit niya dito sa may healers para makasustain kay Queen. Kaya lang mukhang kakapusin dito. Teka. Hindi pa. Nakakasustain yung Queen, Meron pang super minions dito. Medyo decent pa yung hit points dito ng Barbarian King. If ever masustain ng Queen tong part na to dito, pag binabanatan na siya ng scatter shot, baka may pag-asa pang konti. Tignan natin, Marami pa yung healers sa Queen, Nakaka-sustain. Ayun lang, eto na, hindi niya na kayang sustain yung damage dito kasama yung scatter shot. So kakapusin nga si Tropa, nice try lang. Naubos agad yung super bowlers niya dito sa may Town Hall part. NT lang, NT. %. Ang taas din na nakuha ng Boom Academy dito. Okay. Si Shia FC ang next attacker dito from Epching number 1. Good luck. Uy, nag-power potion. Hindi ko nakita kung ano yung hindi max level niya. Pero naggumamit siya ng power potion dito. Okay, nag-start siya dito ng Quake Spell and then Rocket Spear Seeking Shield kay RC. Okay. Gusto niya kunin dito yung Revenge Tower. At successful siya dito. Nice. So, Sacrificial Lamb, si RC dito. Naka-Phoenix Pet siya. Para lang mag-form ng funnel. Uy, ang ganda pa na nakuha. Nakapag-activate ng Tornado Trap dun sa may bandang taas. And then, dito yung entry niya sa may bandang 10 to 11 o'clock. Good luck. Slowly but surely. Si King dito ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen ay naka-Action Figure, Magic Mirror. Si Warden, Life Gem, and Sir! What the? Sir! Ano yan? Nilagyan mo yung Barbarian ng, Warden Apprentice? Ang bait mo naman. Teka lang. Seryoso ba? Ano yan? Mini Warden Walk? Hindi ko alam kung sinadya niya yun kasi meron naman life gem. Sa bagay, baka sinadya niya. Meron kasing life gem si Warden dito. So kahit lagyan mo siya ng Warden Apprentice, hindi rin papatong yung Warden Apprentice Unless lalabas yung mga troops sa radius ni Warden. So papatong yung Warden Apprentice doon. Pero kung kasama si Warden Apprentice dito sa radius ni Warden, ang mangingibabaw doon ay yung life gem. So baka sinadya niya talaga yung... Pero... Ewan ko. Okay, Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito ni Izu. And then si King and Queen nasa may bandang left side. Okay, mahaba pa naman yung oras niya dito at marami pa siyang spell support. Si Queen and King, meron pang ability parehas.
Okay, mini rage spell. Binigyan siya ng super Valkyrie dito. Kaya lang medyo natatraffic sa lava pop yung kanyang mga throwers dito sa gitna. Okay, si Warden dito ay Uy, Warden niya dito medyo naglo-low. Binabanatan ng Fire Spitter. Okay, gumamit siya ng Indispel sa gitna. Nag-activate na yung Rage Spell Tower dito sa may bandang baba. And yung King dito, gumamit na rin pala ng ability. Same as Archer Queen. Okay, Totem Spell. Ginamit niya pang distract sa may bandang ilalim. Meron na lang siyang Free Spell dito. Teka, makakalagpas pa dito si Shia FC. Meron defending MP dito na nangungulit eh. And masakit pa tong Ricochet Cannon dito. Okay, ginamit niya na yung last free spell dito. And then si Warden ay, aray ko, niratrat ng thrower at unti-unti na nauubos ang troops and heroes dito ni Shia FC at kakapasin siya. Makakadepensa si Izu. Nice try lang, sir. Kasama sa plano, parang ang weird. Kaya nga eh. Baka na-misclick, kukunin niya sa storage. Hindi ko rin gets. Kanina yung handcam. Eto kay Shia FC. Yung attacker. Guys, yung nasa camera, siya yung uma-attack. Ayan, pinakita niya. Nice try lang. Decent percentage pa rin nakuha ni CFC dito. Pero hindi nila kailangan, actually, hindi nila kailangan sumablay. Naghahabol sila dito since meron silang violation. Guzmav says shoutout sa 900 viewers. Oy, shoutout sa 900 viewers. Kailangan nila makasecure ng 3-star dito, yung F-Ching number 1. Delikado sila. Malaki na yung kalamangan dito ng Boom Academy. In terms of percentage, lamang dito ang Boom Academy. And then yun nga, merong minus star dito ang F-Ching number 1. So, malaki ang lamang ng Boom Academy dito. Kung gusto pang manalo ng F-Ching dito ay kailangan nila makadepensa at the same time makapag-secure sila ng 3-star attack next. Hindi siya sumunod sa time hits. Okay, si 7 ang next attacker dito ng Boom Academy. Good luck. At meron siya ditong Zap Thrower Smash. Uy! Fireball Zap Thrower Smash? Parang yung ginamit ni paring Strong nung nakaraan. Fireball Zap Thrower Smash. Sige, tignan natin. Nag-test siya dito ng trap. Okay. Double Quake and then fire. Wow. Wow. Ganun nga. Parang yung ginawa ni Strong. Simple fireball and then yung kasunod ay zap para lang mag-form ng magandang funnel para sa throwers. Okay, nice. Beautiful start para kay 7. Kaya lang may defending heroes dito na pwedeng mangulit. Pwedeng lumiko yung throwers niya dito lalo na pag na-pull ng defending BK. Okay, hindi naman papansinin. Yung Tesla kailangang makuha after nun. Buti na lang yung King nandun sa may bandang taas. Kasi kung medyo umabante yun dito sa may bandang kanan, possible ma-pull pa yung throwers dun eh. Okay, lag launcher yung gamit niyang siege machine dito. And then si Queen, ginamit niya, dinrap niya na rin dito with Ice Golem. Multiple rocket balloons para isnipin dito yung Wizard Tower and air defense. Nice. Si King dito ay naka-sneak bracelet, spiky ball. Si Queen, yun nga, magic mirror action figure. Si RC dito ay meron pang rocket spear. Okay. Totem spell pang distract sa may Guardian and Monolith. Nice. Yung, magkakasama yung tatlong heroes niya dito sa may bandang ilalim. Meron pang abilities yung tatlong heroes niya dito Okay, meron na lang siyang isang invis spell. Masakit pa yung base dito ni Frosty. Masasakit pa yung mga naiiwan defenses dito. Okay, may revenge tower pa dito sa gitna. Okay, ginamit niya na yung last spell niya dito. Nagpop na rin siya ng rocket spear kay RC. Marami pa siyang throwers dito. May spiky ball pa siya and meron pa siyang magic mirror action figure kay Queen. Actually, looking good to para kay 7. Pag nakasustain yung mga throwers niya dito sa may bandang... Nako, si Warden. Eto na naman tayo, Warden. Akala ko pupunta na naman siya sa BK dito. Pero namatay na yung kanyang Barbarian King dito. Si Queen meron pang ability kaya lang nagwo-walling. Si RC... Aray ko! Yung Warden niya dito na Tegi, hindi tinigilan ng X-Bow kanina. So, nawalan siya ng Rage Aura dito. Ability nilang ni Queen ang meron dito. May Testaform pa dito sa may bandang kanan. Mahaba pa naman yung oras dito ni 7 at meron siyang mga extra troops dito na pang clean ups. Okay, sige. Medyo, tignan natin. May chance pa to. Guys, may ability kasi yung Queen eh. Boy pa yung Digi. So, after makuha ng Queen yung X-Bow dito sa multi-arch tower, magwo-walling to. Okay, nag-decide na siyang gamitin yung ability. May defending King nga lang Guzmav says dito. shoutout sa 1,000 viewers. Oy, shoutout sa 1K viewers. Okay, nagpop up na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Kaya lang yung oras dito ay 20 seconds na lang ang natitira. Nagwo-walling ulit yung Queen dito. Aabutin ba? Feeling ko hindi. Magbubutas pa ulit. Dalawang layer pa ng walls ang bubutasin dito ng Queen. Para ma-clean. Time failed dito si 7. Nice try lang. Feeling ko kaya ng Queen yan. May healer pa dito yung Queen, oh. Time failed ang attack niya. Nice try lang para kay 7 ng Boom Academy.
NT, sir. Hanapin natin. Si tropa. Sino yun? Sino to? Sino? Si Nian? Sir, nasan ang camera mo? Okay, tinutukan na nung cameraman nila. Good luck. Okay, meron siya dito. Okay, yung paborito niyang Electro Dragons, guys. Talagang consistent si Nian. Hindi niya binibitawan yung Electro Dragon strat. Pero sobrang galing din niya kasing gumamit nito, guys. Parang si Nian ngayon ang isa sa mga pro player na mataas ang hit rate gamit ang Electro Dragon strat. Nag-start siya dito ng Flame Flinger sa may left side. So, dinidistract niya yung X-Bow dito gamit yung kanyang totem spells. Kailangan niya pa ng isang totem spell dito. Nako. Okay, hindi naman abot ng Bomb Hive yung Flame Flinger. Pero kailangan niya pa ng another totem spell. Okay, nice. 3 totem spells na yung nagagamit niya dito sa Flame Flinger, ah. Okay, nag-drop siya dito ng 2 Electro Dragon sa may bandang taas. Kaya lang binabanatan ng defending MP. Okay, nice totem spell. And then, gumamit siya ng rage spell dito. Aroy ko! Isang bugala yung MP! Okay, another totem spell pang distract sa defending hero. And sa Revenge Tower as well. Kaya lang pupunta sa kanan to, sa Bomb Tower. Nako, gusto niya atang kunin dito yung Revenge Tower gamit yung 2 Electro Dragons. Kaya lang hindi na nagtagumpay. Okay, lumabas na dito yung Super Minion sa kanyang Flame Flinger. May snipe ba yung... Hindi pa ata may snipe yung Fire Spitter. And then the rest ng Electro Dragons niya dito ay nasa may bandang ilalim. Nagpop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb kay Warden, si MP ay as usual naka Meteor Staff and Dark Orb. Okay, si King and Queen ang magkasama with Ice Golem sa may right side, upper right side. Okay, makukuha naman niya dito yung Town Hall part. May mga spell support pa siya dito, 2 free spell, 1 totem spell, and meron pa siyang ability dito. Okay, beautiful Dark Orb para kay MP. Ang ganda ng Dark Orb. Sakop na sakop yung mga multi-itis dito and bomb. Uy, grabe ka naman, sir. Gumamit pa rin siya ng free spell dun sa may Bomb Hive. Although tinamaan na dito ng Dark Orb. Okay, nagpop na siya dito ng Earthquake Boots Spikeable kay King. Yung Warden niya dito medyo low na. Si King medyo dying na rin. Nagpop na siya dito ng Action Figure Magic Mirror kay Queen. Wala na siyang spell support dito. So tignan natin. Medyo makati pa yung back-end defenses dito ni Seven. May defending RC pa dito. May scatter shot. Ricochet Cannon. Medyo makati pa to. Pero malaki pa yung HP dito ng kanyang Queen. Meron pang Action Figure na nagtatank. And then... may Phoenix pa dito ng didistract. Electro Dragon matetegi na rin. 36 seconds remaining. Yung Queen dito. Teka lang. May pag-asa to. May pag-asa. Ricochet, yung pag-asa dito. Ayun. Maliit na yung buhay ng wall. Buhay pa dito yung action figure niya. At magsisilbing tank pa to para kay Queen. Looking good para kay Nian. Teka lang, hindi ko alam. Baka ma-jinx ko. Ang laki pa ng buhay ng action figure dito. Ang tanong, enough ba yung oras ni Nian para ma-secure ang 3-star dito para sa F-Ching number 1? 10, 9, 8, 7. Abot, sir. Wasak. Grabe talaga. Si Nian. Gumamit ng Electro Dragon. Sabi sa inyo eh. Kung di ako nagkakamali, baka nga si Nian ang pinaka-top 1 Electro Dragon user ngayon eh. Nice hit from Nian. So, nakasecure dito ng 3-star ang F-Ching number 1 dahil dyan may pag-asa pa silang manalo legit. Kaya lang lamang pa rin ng percentage dito ang Boom Academy. So parang pwede natin i-consider na same 8 stars sila dito. Pareha sila ng stars kaya lang lamang na lamang ng percentage dito ang Boom Academy. May pag-asa pa legit. Pag sumablay dito ang Boom Academy sa kanilang next attack at nakasecure ng another 3-star attack ang F-Ching number 1, pwede pa silang manalo dahil dun sa pagkaka 3-star ni Nian. Grabe ka, sir. Napakahirap gamitin yan. Okay, next attacker dito ay si Tropa. Si Kinara. At meron siya ditong Super Bowler Smash. Ooh, nice. Nice. So, nag-start siya dito ng Warden Walk sa may bandang ilalim with Ice Golem. Si Warden dito ay naka-Sneezy, Eternal Tomb and Rage Gem. Warden Walk, Super Bowler Smash. Sorry, excuse. Okay, nag-drop siya dito ng Flame Flinger and Furnace sa may 6 o'clock. Gusto niya ba i-clear lahat ng mga building, ng mga defenses dito sa part na to? Well, hindi natin alam. Pag nakadepensa dito ang F-Ching number 1, may pag-asa pa silang manalo dito sa match na to. Pero pag na 3-star to ni Kinara, kahit maka 3-star yung last attacker ng F-Ching number 1 ay mananalo ang Boom Academy dito. So parang 1v1 ang laban ngayon, guys.
1v1 yung last attacker. Nasa kanila ang pag-asa. Parehas. Di kita ng laban. So, matik yung mananalo dito. Magkakaroon na ng secured premyo, which is 666 USD. Not bad. Pag kinonvert natin sa peso, nasa almost 30,000 mahigit. Okay, nice. Ay, teka lang, sir. Ang haba ng kinain na oras dito ng Warden Walk ni Kinara. 1 minute and 40 seconds bago siya nag-drop ng Super Bowlers dito. Nako, questionable na naman kung aabot ba yung oras dito sa ganitong klase ng strat. Napaka-importante ng oras dito sa Super Bowler Smash. At least sana 2 minutes makapag-start ka na ma-pull yung Warden. Pero si Kinara dito, medyo confident ata siya na i-drop ng less than 2 minutes. Tignan natin kung aabot yung oras niya dito. Okay, dinrop niya na si King dito and RC magkasama sa may bandang taas. Pero malakas ang duda ko hindi aabot yung oras dito talaga, guys. Ilang beses na natin napanood to. Ilang beses na natin napanood yan. Okay. Yung warden niya dito, low na, matetegi pa ata, nabandahan. Aray ko, tatamaan pa ata ng ligaw na ba? Okay, hindi pala, naka-Eternal Tomb. Okay, nice. Meron pa siya ditong Skeleton Spell and Totem Spell pang distract sa may back end. Okay, nagpop na siya ng Queen's ability dito. Wala na siyang healer sa gitna, naubos pala lahat ng healers dito at mamamatay na yung kanyang warden dito. Yung RC niya dito, meron pang Rocket Spear. Medyo makatipat ang defenses sa back end ni Sia. Pero sige, parang abot pa ata. Teka! 30 seconds remaining. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Multi-gear and Monolith na lang yung natitira dito sa base ni Sia. Nako, teka. Meron pa siyang pan-distract. Wasak ata, sir. Sakto. Wow. Teka lang. Ay, sinabugan pa yung RC. Babanatan ng Monolith and Multi-gear. Nako! Hindi niya pa makukuha yung Multi-gear dito. Buhay pa yung mga super minions. Kaya lang uubusin na siya ng Multi-gear dito. Aray ko. Feeling ko napaaga yung totem spell niya. Malaki pa yung hit points ng RC niya. Sana pinabawasan niya muna ng konti. Saka siya nag-totem spell. Para naabot ng RC yung multi-gear. Nice try lang para kay Kinara. May pag-asa. Naku, matatalo pa sila. Legit, guys. May pag-asa pa manalo ang F-Ching number 1 dito. Pag naka 3 star. Yung last attacker nila. Okay, panoorin natin si Shia dito. Okay, nag-start siya dito ng Quick Spell and then Fireball sa air defense. Nice. Ang ganda ng value. Simple Fireball lang. So, wala siyang invest dito na Invis Spell. Meron pa siyang 3 Invis dito. Okay. Yeti pang distract sa defending RC and then Headhunter para tapusin niya. Nice. Okay. Nice. Guys, may violation kasi ang F-Ching number 1. May minus star sila. Kaya kailangan maka 3 star dito ni Xian para may pag-asa silang manalo. Pag naka 2 star lang dito si Xian, panalo ang Boom Academy. Pero pag naka 3 star dito si Xian, ay sila ang may pag-asang manalo. Sila mananalo at makakalaban ng Psycho Esport next round. Okay, Fireball Meteor Golems pala yung dala dito ni Xian. Sa mundo ng puro throwers, nandito pa rin si Xian para gumamit ng Meteor Golem. Actually, sa kanya ko lang ata nakikita yung Meteor Golem na strat. Wala na masyadong gumagamit nito sa esports mode, bibihira. Kasi puro throwers na yung ginagamit. Okay, nag-drop siya ng RC dito para i-clear yung pinaka-gitna, yung mga defenses sa gitna. Kaya lang yung Lava Hound sa kanya pa pupunta pag kami namalas ka nga naman. Oo. Okay, nag-decide siyang i-invi dito para hindi ma-distract yung RC at makuha yung... Nice! Ang ganda ng pagkakasnipe ng RC dun sa may Bomb Hive. Kaya lang yung King niya dito sumama sa may loob. Meron pa siyang King and Queen's ability. Meron pa siyang 2 totem spell and invi dito. Yung Flame Flinger niya, boy pa sa may bandang taas. Teka lang, may chance to. Guys. Buhay pa si Warden dito para magbigay ng Rage Aura and buhay pa yung mga healers niya dito para magbigay ng additional sustain para sa mga remaining heroes and troops niya. Mukhang naubos na yung may Meteor Golems pa siya dito. Actually, looking good pa to para kay Xian. Nag-pre-activated pa dito yung Rage Spell Tower sa taas. Malilesen yung marireceive na damages dito ng mga heroes ni Xian. Meron pa siya dito mga spell support na pwedeng gamitin. Kaya lang yung Queen niya dito nagwo-walling pero meron pang ability. Yung Warden niya dito binanatan. I-invi may Warden, sir! Ayaw niyang i-invi. Sayang yung... Hindi ko alam kung right call yun pero nangihinayang ako. Sayang yung Rage Aura ng Warden. Okay, meron pa siya ditong Wasak! Sir! Hala! Panalo pa yung F-Ching! Gagsi, panalo pa yung F-Ching! Hala ka!
Congratulations sa Fching number 1, sila panalo dito. Akalain mo yun? Grabe, ang Fching number 1, tinalo nila ang Boom Academy. What? Ang sakit nun, sir. Ang sakit nun para sa Boom Academy, legit. Ang sakit nun para sa Boom Academy. May violation pa yan partida. May violation pa yan partida.